itatalaga sa ministeryo. Ano kayo? Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Erlene at ni Ate Jago. Nakakapag ko sa akin para kayo kakasal. Kaya napansin ninyo, nagbago sila ng costume, biglang ng puti ko sila. Okay. Nakita nyo ba? Meron muna po akong gustong ipahayag bago po tayo masiwala sa ating pagtatalaga. Okay? Mga kids, tahimik muna tayo ha? Tahimik muna tayo. Kasi ang ating gagawin ay isang banal na gawain at nakikita nyo sa inyong harap ang dalawang dalagindig na ito. Ilan taon na nyo? 21 o 21. Yes. Sila po yung nasa edad 30 pataas. Alam niyo ba si Jesus? Bago po siya mag-ministeryo sa lupa, siya po yung edad 30 anyos. Masabi ko sa kanila, matagal ko na ngayon gustong italaga bilang aking mga assistant pastors, pero ayaw nila. Hindi ko na po sasabihin ng dahilan at ayaw nila, pero may tamang panahon po sa lahat ng bagay. Kaya Ate Jalo, Ate Arlene, itong aking mensahe para sa inyo. Let's have that. Set apart for God's service. Pakibasa po sa tabi nila sa harap natin. Kalimutin ko, many are called, but few are chosen. And to be a minister is a holy ambition. Marami po sa atin, kaya maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, hindi ko kailangan maging pastor para makakulingkod kayo sa Diyos. Pero gusto ko pong sabihin, kung may calling po kayo pagkakatawag na kayo po'y magpapastor, ayun po ay isang banal at napakahalagang gawain sa Panginoon. Bakit po tayo magtatalaga? Kasi sa Biblia, if you take a look at Exodus chapter 28, yung mga anak ni Aaron na siyang naging priest o pare sa templo ay tinalaga para sila maglingkod sa templo. Ganun din sa 1 Samuel chapter 16, mabasa ninyo na si David, si Hari David ng Israel, siya po'y itinalaga para maging hari at siya po'y pinili ng Diyos. Hindi po ginusto ni Hari David na maging hari. Pero kapag tinawag po kayo ng Panginoon, kahit ayaw ninyo, kailangan nyo sumunod. Just to give you an idea, si Pastor Ronald po, hindi po ako nagsimula bilang pastor. Ako po'y nagsimula bilang professor, teacher. Kaya kung mapapasin ninyo, ako'y pupunta ko sa isang lugar kasi bago pa man ako naging global church pastor, ako po'y nagsasalita na sa iba't ibang mga lugar. Sinabi ko dito sa dalawa, dahil ganyan ang aking pagkakatawag, hindi po pwedeng maiwan ko ang church nang walang nag-aalaga. Palakpak ko sa Panginoon dahil meron akong nag-aalaga sa church pag wala ako. Kung kami pupunta na po ng Antarctica, ng Europe, meron na po may iwan sa church. Ang totoo po niyan, just to give you an idea, bago ko pa man gawin ito sa ngayon, matagal na po silang kumikilos bilang aking mga assistant pastors. Just to give you also an idea, naniniwala tayo na pagiging pastor ay hindi lang nalilimitahan sa mga lalaki. Kasi ako pa naniniwala na ang mga babae sa maraming pagkakataon, mas malakas kayo sa mga lalaki. Amen po ba? Amen! Bakit? Huwag po sana masasaktan yung mga lalaki lalo yung mga tatay. For example, kapag ang tatay nawalan ng trabaho, hindi makakilos, sino pong sumasalo ng responsibilidad? Nanay. Hindi ko sinasabi papabayan ng responsibilidad. Kasi sabi ko po, huwag mo natin malikitin ang kayang gawin ng mga kababaihan. Amen? Yan po ang ministeryo ng ating Panginoon. So, konting ano muna, konting picture. Hindi po namin yung picture ng dalawa na ito. Magmula noong 2009, tignan niyo po yung blow up, ha? Kaya Ate Jalo muna, kaya Ate Jalo. Sige mo Ate Jalo. Yan! Kita niyo si Jalo? 2009! 2025. Ano po yan? AI po yan, AI. Hindi nyo alam yan. Inipo namin yan para makita nyo kung gaano na po lumago ang dalawang ito sa
sa ministeryo. Okay? So kung saan rin nakapunta si Ate Jalo, hatak-hatak ko si Ate Jalo kapag ako may mga speaking engagement, siya po ang nag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Pag may kasal ko ako, pwede naman magkasal ko, kabisado niya na yung script ko eh. Kasi nung nakita naman ng glow up ni Ate Arlene. Okay, next. Yun. Kaya si Ate Arlene, 2012. Nakita niyo yung pagbabago sa kagandahan ni Ate Arlene mula sa long hair, nag-evolve bisan short hair. Pero nananatili pa rin, available at nagmamahal kayo. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Okay, ang mensahe ko bago magtalaga para sa inyo muna. Ate Jalo, Ate Arlene, number 1, be humble and loving soul. Narito kayo, hindi para maging mga reyna, hindi maging lingkod ng Diyos. Sabi sa Mark chapter 9, sitting down, Jesus called the 12 and said, if anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of God. Okay? Kasi yung ating kayo'y lingkod ng Panginoon, kayo'y hindi tinawag para maging boss, kung kailangan nyo maglinis ang CR, gawin ninyo para sa kabutihan ng ministry. Number 2, be a student of God's Word. Nabubuhay kayo, hindi lang para magturo ng kung ano-ano. Nabubuhay kayo para mag-aral na sa ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Ate Jalo and Ate Arlene, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Kaya ang aking panawagan, patuloy kayong maglingkod sa Panginoon at mag-aral na sa ng Diyos. Dahil dyan, bilang simbolo ng inyong pag-aaral, bibigyan ko kayo ng 2 Biblia na ito'y magiging gabay ninyo. Ang Biblia ko ito ay Biblia special for the pastors. Ang pamagat po niya, Oimen. Oimen is shepherd in the Greek language. Tanggapin ninyo. Mag-aral kayo sa salita ng Diyos. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Ito pa. Live a life of integrity and holiness. Ang nakikita ng maraming tao sa atin madalas, yung ating public persona. Kaya ang aking panawagan, nakikita man kayo ng tao, hindi. Pareho ang inyong kabanan. Sabi sa Romans chapter 12, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya ang aking panawagan, mga kapatid, na may bahagi kayo ng buhay ng Panginoon na puno ng integrity. Ay, nakalimutan pala ako. Bilang mga lingkod ng Diyos, sa inyong paglilingkod, I have another symbol. Mga kapatid, ito'y anointing oil. Anointing oil na gagamitin usually when we pray for people. At ito po'y galing pa sa bayan ng Israel. Binibigay ko sa inyo ng dalawa kasi whenever you pray for people, you can use this oil. I already prayed for this and I hope you continue to pray for people and serve them. Okay? Kakampihin ko ulit ang mensahe ko sa inyo. Persevere and remain faithful. Ang pagpapastor, hindi biro kasi bakit? Ang dami mong sasagupaging problema. Kung alam nyo lang mga kapatid, ang church, maraming problema minsan sa pera. Okay? May problema sa mga tao. Pero sana kayo ma-discourage, kayong dalawa, mapatuloy kayo sa pagdilingkod. Ano man ang sabihin ng iba, basta marangal, banal ang inyong estado sa harap ng Diyos, magpatuloy kayo sa gawain. Hebrews chapter 10:23, let us hold fast the confession of our hope
without wavering, for He who promised is faithful. And itong aking prayer, when you stand before God, itong sasabihin sa iyo, sa inyong dalawa. Matthew chapter 25, sabi rito, His master replied, well done, good and faithful servant. Okay? Palapakan natin ang Panginoon sa buhay. Okay, pwede mo ba tayong tumayo? First, Daniel. Bali mo bang imbitahan yung mga kamag-anak ni Ate Arlene at ni Ate Jalo bilang saksi at bilang patunay na kayo ay bahagi ng ministeryo binibigay ng Diyos sa kanila. Sige po, punta po kayo sa harap. Punta po kayo sa likod. Ganito kayo yung ipapanalangin po natin ang dalawang lingkod ng Panginoon at sa kanilang paglalakbay, sana po'y suportahan niyo sila. Nakakakasa ho ba ako na susuportahan niyo ang dalawang ito kahit hindi po sila si Pastor Ronald para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Okay. So, kasi natin here, kindly kneel down before the Lord. Let's pray. We will pray for you. Pwede mo bang iulang natin yung ating kamay sa dalawang lingkod ng Panginoon na ito? At tayo'y manalangin, Panginoon. Ang naman ang magandang nasimulan mo sa ministeryo ito, maging nagtatalaga, naniniwala, na hindi nila minsan pinili, Panginoon, ang kanilang buhay bilang ministro. Pero ang aming dalangin, you will equip them, Lord, si Arlene at si Jalo. Sa lahat ng pagkakataon, Banal na Espiritu, sa panahon na sila nalulungkot, nangihina, you are our comforter. You are our spirit of empowerment. At ang aming dalangin, palakasin niyo, Panginoon, ang kanilang katawan. Palakasin ang kanilang espiritu. Palakasin ang kanilang bulsa para magpala, Panginoon, sa maraming tao. At patuloy, Panginoon, makita sa kanila ang iyong imahe, aming Panginoon Jesus. That whenever they speak, whenever they would talk, and whenever they would act, they would always reflect your image, our Lord Jesus Christ. Panginoon, ganun din sa mga kamag-anak nila na sumusuporta sa kanilang pagkakatawa, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. At sa lahat ng ito, magpatuloy ang lahat ng nasimulan mo maganda sa kanilang buhay. He who began a good work in them will finish all of them in the day, until the day of your coming. Ang nakikita niyo po ngayon, ito po yung stole. Ang stole po ay sumisimbolo sa pamatok. Kapag sinusot po ito, ang aking pong sinasabi sa inyo, ako po ay lingkod ng Diyos. Ako po ay hindi karapat-dapat, pero dinadala ko to kasi ako ay lingkod ng Panginoon at ako ay nais magpagamit sa Panginoon. Ate Arlene, whenever you wear this, you will be reminded that Jesus Christ is your Lord and Master, your shepherd. Ate Jalo, whenever you wear this, you will be reminded of all the good things na ginawa sa inyo ng Diyos, and you will be His ambassador. Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa dalawang ito. At naniniwala kami na yung mga bagay na hindi ko ginagawa sa aking henerasyon, Panginoon, ay mas mahindi ang gagawin mo sa henerasyon ng dalawang pastora namin.
Father, for goodness. Lord, may this point be a point of contact of your anointing and power. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. I bless you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Umayo kayo na may pag-ibig ng Diyos, umayo kayo na may pangirihan ng Diyos, at magpatuloy kayo sa inyong pagkakapabag ng bunong pagmamahal at bunong ng kamalanan. Salamat, Ama, sa lahat na nakisa sa panalangin nito. Continue to bless them. We thank you, Father, for your goodness. This we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat. Sige, bigyan natin ang pagkakataon ng Pinoy kahit sa mga hindi pagkakataon. Ang gusto nyo sabihin sa kanya. Mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, nasa inyong harapan, hindi po sa titulo tayo nakabase, pero pwede nyo po silang tawagin bilang si Pastora John Luis Ojalesa and Pastora Arlene Reyes. Palapakan natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga ano po ngayon, and salamat kasi nag-pray kami. Salamat. Isa yung mga pamilya ko supportive sila. So, sana yung mga magulang yung supportive din sa mga anak nyo. Lalo kung pupunta sila ng church. Mas mayayain sila sa church, hindi sa gala. Kasi, ano diba, minsan baliktad. So, panalangin namin, dahil naging supportive si Mama lalo sa akin. Ayun, naging supportive din sana yung mga bawat magulang na nalilito. Kasi kami lang po nasabi sa inyo na hindi boring maging Kristiyano at hindi kalugi kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior. So sa mga estudyante ko, salamat sumama kayo sa akin, and hoping na every school year may hatak tayo ng mga souls na maglilingkod kay Lord. Salamat po sa pagtitiwala. Medyo na-pressure ako kasi may mga kapitbahay namin. Yung mga kapitbahay namin, supportive din yan sa akin ng mga anak na pinapaanin talaga nila every Saturday. So, salamat po mga, hindi ko nakikisa-isahin, pero maraming salamat sa mga kapitbahay namin na naging kaibigan din ni Mama at naging pinasya din ni Mama na matutulog ng praise and worship song sa mga bahay din. So, thank you for your work. Naaray ko kay Lord yung pagiging pastor na ito. Sabi ko, again, kapag-salamat ko po, siyempre sa support. Kasi una, hindi naman kami makakalagay ni Erwin. Sabi niya, kumusta? Kasi wala din naman yung mga kaibigan, mga una. Kasi mga parents namin, mga kamag-anak, surprise. Kasi namin pinag-sabihan. So, nasap na lang kayo. So, ayan. So, yun nga po sa bagong journey namin. Yan, we pray. Napatuloy yung pangakaluting sa tulong ni Lord yan sa buhay namin. Bago yung calling. Yan, kasi syempre, parang ako nung high school, hindi ko naman na-expect na ano na mag-leading pastor ako. Yan, ang alam ko na, makakasal ako ng church, makakakain. Yan, so, hanggang sa naging teacher, nag-handle ng mga kabataan, and sa narating namin. And yun yung isa sa pinagpapasalamat ko kasi hindi yung responsibilidad bilang future pastor na ngayon. Yan. And din yung prayer